So yo, what's up? This is Martik Motovlog. Good morning. Yun, sobrang saya ko mga tex, dahil dumating na yung ating order nga lens galing Shopee. So kung napapansin nyo mga tex, medyo kitang kita na yung ating handlebar ng ating motor. So kitang kita na yung speedometer ng ating motor. So yun mga tex, susubukan ko lang to kung gaano ba kalinaw itong nabili nating lens no sa Shopee. So yun, naging successful yung ating DIY sa ating OSIC S60 na galing Tangkoro. So sabi nila fake daw. So ito, susubukan ko lang kung fake ba talaga. So ito nga yung gamit ko mga tex. Ito yung bagong lens. So kung napapanood nyo sa nakaraan nating video, di ba sinabi ko doon na magpapalit tayo ng lens kasi nga hindi tayo satisfied nung stock lens ni Tangkoro. So kaya nagpalit tayo, nag DIY tayo mga tex. So shout out nga pala kay Ray Ian Di Sana. Thank you sir sa mga tips, mga ideya o sa pag-share ng iyong kaalaman sa pag-DIY nitong ating OSIC S60. Shout out sa inyo at sa lahat ng OSIC user. So sana mabahagi ko ito sa inyo, itong aking bagong DIY, you know? So nagpalit tayo ng lens. Hindi ko alam kung 180, 185 kasi walang nakalagay doon sa label ng ano, sa label ng nabili nating lens. Pero so far napakaganda, napakalawak ng ating video ngayon mga tex. So ang ating setup ngayon, ang ating resolution nasa 1080p at 60 fps tayo mga tex. So naka off yung stabilization and distortion, naka on. So naka wide din ng ating angle. So ito na yung ating bagong setup ng OSIC natin mga tex. So sa mga nagsasabing fake daw, so nasa sa inyo na kung paano nyo husgahan ito ngayon sa nakita nyo. So far para sa akin, solid na solid to. Magpapalit ka lang ng lens sa halagang 300, pwede ka nang makapagpalit ng lens. So yun mga tex, parang may buhay na ngayon yung ating video kasi kitang kita na tong handlebar at saka itong side mirror, lalo na itong ating speedometer ng ating motor. Kitang kita na yung ating motor na luma mga tex, lumang luma na tong ating motor pero okay pa naman yung takbo nya. Bali susubukan ko lang to mga tex kung malinaw ba tong pagka-ano natin ng pagkalagay natin o pagka-install na itong ating lens, no? Sana malinaw. So sa tingin ko mga ka-tex, no, kasi ni-review ko to talaga bago ko mina-finalize. So ni-review ko muna, nag-video muna ako ng konti, saka ko ina-finalize yung ating setup.
o pag-install nitong ating lens na bago. So nabili ko lang tong lens na to sa Shopee mga text. So dito lang tayo mga text, no? So kasi sinusubukan lang natin tong ating lens. Sana maayos yung kuha niya, tsaka sana super wide yung lens na nabili natin. So ngayon babalik tayo, doon naman tayo dadaan sa sa may barangay Sasa. So sa setup natin ngayon mga text, no, hindi naka-on yung ating stabilization. Para super wide talaga yung kuha niya. So susubukan ko rin yung naka-on yung ating stabilization sa next natin na video. I-ano natin kung saan ba ang mas maganda, kung maganda yung naka-on ang stabilization, so kung wide pa talaga siya, or yung naka-off yung stabilization. So i-experiment din natin yon mga katek, no? I-compare natin kung saan ang mas maganda, doon tayo. Siyempre gusto natin maganda yung video natin para hindi naman boring panoorin, no? Sana tumama talaga yung lens, no, sa ano niya, yung timplada ng linaw ng ating lens, no? So bali nagtabas tayo mga text dito sa casing, sa front casing ng ating OSIC kasi medyo malaki yung lens. So nagtabas tayo ng konti, binawasan natin ng konti, linakihan natin ng butas yung ating OSIC. So nung sinubukan ko mga text, tuwang-tuwa ako kasi napakalinaw ng kuha niya. So salamat talaga kay Ray Ian Bisana. Thank you sir, shout out sa inyo. Hangang-hanga ako doon kay sir, no, kasi hindi madamot, kasi nagbibigay siya ng mga ideya niya kung paano niya i-DIY yung OSIC S60. Salamat sir. So yung kung i-compare natin sa una nating video, medyo malawak ito ngayon. Yung dati hindi kita yung, halos hindi kita yung side mirror, pero ngayon ito kitang kita pati dashboard. Tsaka napakalinaw pa ng lens, no? Ito yung barangay Sasa, sa proper ng barangay Sasa mga text. Alright, sa gusto mag DIY, so mag DIY na kayo para naman maganda yung kuha ng camera ninyo. So mura lang naman magbili ng lens, 245 yata yun, 200, basta mahigit 200. Tsaka kung sino yung nakabili doon kay Tangkoro, so palitan nyo lang ng lens, parang naka GoPro na kayo. So sa mga baguhang motovlogger katulad ko, pumunta kayo sa OSIC Philippines Group
marami tayong mga kasamahan doon na handang magbibigay at mag-share ng kanilang mga idea, no? Pwede nyo sila i-PM kung gusto nyo ng mga techniques, mga ideas para sa pag DIY itong ating OSIC. Doon lang sa mga nakabili kay Tangkoro, kasi yung lens talaga ni Tangkoro ay 170 degrees lang. Pero yung mga nakabili doon kay ELX, so no need na kayong mag palit ng lens, kasi 185 lens ang lens na nun, 185 degrees. Yun nga lang, medyo mahal, mag 7,900 yata yun. So samantalang itong ating nabili, mga 3,500. So bibili ka lang ng lens, siguro mga 300 mahigit. So ito na. Pero sa Tangkoro ko to nabili mga text, no, itong ating OSIC A60. Dito lang tayo dadaan sa may Gubang, Barangay Maharlika mga text. Ito yung tinatawag na Gubang Maharlika mga text. So hanggang dito na lang mga text.